Muli, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. At tayo ay magpapatuloy sa ating ginagawang live streaming. Ang nasimulan natin kaninang umaga. Magpapatuloy tayo sa ating panambahan gamit ang makamodernong mga teknolohiya, ang live streaming. Okay. So inaanyayahan ko po ang bawat isa sa atin na ating buksan ang ating mga Biblia para sa ating call to worship. Gamitin natin ang mga awit 24, versikulo 1, Psalm 24 verse 1. Psalm 24 verse 1. Sabi dito, "The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein." Ang lupa ay sa Panginoon, at ang buong narito, ang sanglibutan, at silang nagsisitahan dito. So makikita natin ang Panginoon natin na siya ang lumikha ng lahat. Siya ang may kinalaman ng lahat ng paglikha. At tayo ay kasama roon. At ang layunin na tayo nilikha ay upang sambahin ang Panginoon na Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. So inaanyayahan ko po na tayo po ay sumamba ng may buong katapatan sa Diyos na Diyos ng langit at lupa at Diyos ng ating kaluluwa. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, Diyos na banal, kami po ay nagpapasalamat sa muling pagkakataon na kami ay makapaglingkod sa pamamagitan ng pakikinig ng inyong dakilang salita, at amin pong kinikilala ang kahalagahan ng pangangaral ng inyong salita. Kinikilala po namin ang pinakamataas na gawa po ninyo sa buhay namin, at naniniwala kami na sa aming sa iyong pagkalikha sa amin ay para kami ay sasamba at magbigay lugod sa inyo. Tulungan mo nga kami sa sandaling ito na kami ay makapagdaos ng pakikinig ng inyong salita sa pamamagitan ng live streaming. Bagamat sa panahon ito na hindi naman namin kagustuhan na kami ay magkahiwa-hiwalay sa iba't ibang lugar upang kami ay makapakinig ng iyong salita, at hindi ito yung inyong disenyo sa iglesia na tinatawag na pagtitipon. Ngunit sa isang banda, pinapasalamatan ka namin dahil ito'y pinagkaloob mo na means para kami, O Diyos, ay makapagdaos ng aming pagsamba. Tulungan mo kami sa sandaling ito. Aming pong may bigay ang aming pong full attention sa aming pong pakikinig ng iyong dakilang salita. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Lahat ng ito'y aming dalangin kay Kristo Jesus. Amen. Amen. So tayo ay nais ko munang basahin sa inyo ang Psalm 23 para sa ating scripture reading. Sabi dito, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk to the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forevermore." Purihin ng Diyos
sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo ay umawit. Awitin natin ang awitin na Behold Our God. Isang napakagandang awitin ito. Papakita na ang Diyos natin is still full in control. At ang Diyos natin, nothing to be compared of. Is our great God, seated on His throne.
magandang gawin natin kundi purihin ng Diyos at bigyan siya ng pinakamataas na pagsamba. Yan ang ating Diyos. Yan ang uri ng Panginoon na ating pinaglilingkuran at sinasamba. Noong March 22, 1758, may isang kilalang mangangaral, marahil isa sa mga napakagaling, matalinong mangangaral, si Jonathan Edwards, na kinamatay niya ang isang endemya na kumakalat din sa Amerika noon. Ito yung tinatawag na smallpox, isang virus na walang gamot, na kung saan noong panahong iyon ay discover sila ng injection. At isa siya sa mga nakatanggap ng pag-inject sa laban sa smallpox. Pero kalaunan, ang isang dakilang mangangaral na si Jonathan Edwards ay namatay din sa virus na ito, namatay sa sakit na ito. Kaya talagang walang exempted sa pagdating sa usapin ng virus. Walang exempted sa mga karamdaman. Mapa ikaw ay pastor, mapa ikaw ay naglilingkod sa Panginoon ng may katapatan, hindi yon ang issue. Ang issue ay kung ito ay ipapahintulot ng Diyos na dumating sa bansa, dumating sa isang pamilya, dumating sa isang tao. Ang pinakamahalaga dito ay lulundo tayo doon sa pinakamahalaga na layunin ng buhay, na kahit anong mangyari sa buhay natin ay we still thank the Lord at purihin pa rin natin siya sa anumang mga pangyayari sa buhay natin. Kaya patuloy tayo na umasa, patuloy tayo na magtiwala sa Panginoon, na kahit anong mangyari ay patuloy na magpakatapat tayo sa Kanya, dahil ang Diyos natin ay matapat, na kahit sa panahon na meron tayong kinakaharap na pandemya ng COVID-19. Nais ko kayong anyayahan sa Mark chapter 4, sa ating magiging teksto, Mark 4:35 hanggang 41. At babasahin ko ito verse 35, and the same day, when the even was come, he saith unto them, let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there was also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. At titingnan natin ang isang napakagandang kwento sa banal na kasulatan.
At bagamat may mga iba na ang kanilang impresyon dito sa kwento na ito ay overacting at hindi daw ito ganong yung description ay hindi ganong katindi talaga. Pero anuman ang ine-record ng banal na kasulatan ay siya ang nangyari at hindi po ito bibigay ng anumang mga layunin na pag-overemphasize, kundi ito ay sakto at tama lamang na ito yung kwento at nilalaman ng kwento. So dito natin titingnan ang isa sa mga napakagandang pangungusap ng ating Panginoon na kanyang sinaway ang malakas na bagyo. In fact, nakalagay dito, great storm. At kanyang sinabi ay, peace be still, pumayapa ka. At yan ang magiging title ng ating pag-aaral sa hapong ito. Pumayapa ka, peace be still. At hindi lang sinasabi ng ating Panginoon sa malakas na bagyo, kundi sinasabi niya rin sa kanyang mga apostoles na sila'y pumayapa, na huwag silang matakot, sila'y manampalataya, at sila ay magtiwala sa Panginoon. At yun din ang sinasabi niya pahanggang ngayon sa atin, na tayo ay pumayapa, tayo ay kumalma sa mga sitwasyon na ating kinakaharap at kakaharapin sa darating pang mga panahon. So tingnan natin dito sa mga kaganapan, tingnan muna natin ang ilan sa mga detalye, yung setting at yung mga maliliit na detalye papunta doon sa mga malalaking detalye ng ating pag-aaral ngayong hapong ito. So una, makikita ninyo sa verse 35 ang mga salitang "and the same day" or "on that day", noong ding araw na yon. Ano ba ang tinutukoy na yung ding araw na yon? Ito ay makikita natin kung mababalikan natin ang versikulo 1. Nagsimula ang Panginoon sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagtuturo doon sa pangpang ng karagatan ng Galilee. At nagsimula siyang nagturo, hindi natin alam kung anong oras yon, pero for sure, umaga iyon. So nagturo siya ng tatlong klase ng mga parables. Ito yung parables of the sower and the soils, verse 1 to 20. And then yung parable of the lamp, verses 21 hanggang 25. And then yung parable of the seed growing, sa verses 26 hanggang 34. Then makikita natin dito sa teksto natin, pagkatapos na siya magturo, maghapong pagtuturo, talaga naman nakakapagod ito sa kalagayan ng ating Panginoong Kristo Jesus, na sa kanyang pagtuturo, ako lang, magturo lang ako ng 2 oras, 1 oras. Okay? Isa sa umaga, isa sa hapon, talaga nakakapagod din. Pero ang Panginoong Kristo Jesus, nagawa niyang maghapon na siya'y nagtuturo. Talaga namang napakahirap itong ganitong klase ng kondisyon na sa panahong iyon ay wala pang mikropono, wala pa silang tulad ng meron tayo. Ngunit makikita natin ang kalagayan nitong kwento na ito, na siya'y maghapon na nagtuturo. And then look at verse 35. When the even was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. So makikita natin dito yung when the even was come. At nung gumabi, at sinabi niya sa kanyang mga disipulo, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Makikita natin dito na yung emphasis na gumabi. So talagang naabutan sila ng gabi na sila ay patawid doon sa karagatan ng Galilee. Well, ang dahilan ng pagtawid nila sa ng karagatan ng Galilee
ay makikita natin in chapter 5 yung paggamot ng ating Panginoong Kristo Jesus sa isang lalaking taga Gadareno, isang naalian ng masamang espiritu, isang karumang-dumal na espiritu. At makikita natin na ito'y pinagaling ng ating Panginoon at pagkatapos ng kanyang kagalingang ito ay bumalik siya sa kanyang lugar at ibinalita niya ang nangyari sa kanya. At sabi ng Biblia ay maraming mga namangha sa ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus sa taong ito na nasapian ng masamang espiritu. At hindi nga lang natin alam kung ilan ang mga totoong nanalig kay Kristo dito. Makikita natin na talagang sila ay namangha. Maaaring isa pang dahilan na kung bakit ang Panginoong Kristo Jesus, sinabi niya sa kanyang mga disipulo na tumawid tayo sa karagatan ng Galilee, ay para iparanas sa kanila ng Panginoon ang isang hindi makakalimutang karanasan ng mga apostoles, isang nakamamanghang pangyayari na sa isang marunong at magaling na mangingisda, talaga namang matatakot kahit siya isang profesional. Ito yung bagyo na mangyayari doon sa kalagitnaan ng karagatan ng Galilee. Siguro kung alam ng mga apostoles na gano'n ang mangyayari, tiyak, pipigilan nila ang Panginoong Kristo Jesus na tumawid sa Galilee. Pero hindi nila alam na ganito ang sasapitin nila. Pero dito, nais ng Panginoon na hindi lang yung focus nila ay yung dun sa bagyo, kundi ang ipapakita dito ng ating Panginoon ay yung kanyang kapangyarihan bilang isang Diyos na kaya niyang kontrolin at siya ang may control ng kalikasan. Siya ang may control ng malakas na bagyo. Siya ang may control ng anumang mga pangyayari. Kaya dito ipapakita ng ating Panginoong Kristo Jesus ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagiging soberanong Diyos na pati ang bagyo, pati ang malakas na hangin ay susunod sa kanya. Kaya ito ang makikita natin na mangyayari sa karagatan ng Galilee. Ngunit bago natin tingnan ang mga malalaking detalye dito, ay tingnan muna natin din ang mga maliliit na detalye. Alam nyo, ang pagka-record ng mga maliliit na detalye dito ay hindi ito basta't isinulat ni Mark. Hindi lang basta't isinulat ito na walang dahilan. Lahat ng mga naisulat sa banal na kasulatan, hindi man pansinin o yan man ay maliliit na bagay, may mga layunin ang Panginoon. Ang mga maliliit na detalye tulad ng makikita nyo ang pagkatulog ng ating Panginoon sa isang sulok. Dinidescribe dito ng writer na siya ay nandun sa hinder part sa isang sulok at gamit ang unan. Walang kinalaman yung unan, pero makikita natin na dinidescribe lamang at makikita natin yung talagang maliit na detalye ng pagkatulog ng ating Panginoong Kristo Jesus. And then makikita pa natin dyan sa verse na yan, verse 36, yung little ships, yung maliliit na bangka. Okay? And there were also with him other little ships. Ang pagkabanggit ng little ships dito sa kwento ay hindi para gawin nating puntos sa mga mensahe natin. Tayong mga nangangaral ng salita ng Panginoon. Minsan nakakarinig tayo ng mga preaching na yung little ship daw ay ginamit tapos iaangkop doon sa, ang ibig sabihin daw nito ay membership, discipleship, worship, fellowship, stewardship. Kung ganun ang klase ng outline natin, magiging shipwreck ang kalalabasan ng preaching natin. Kaya hindi po yun ang talagang bigyan natin ng emphasis. Pero kung titingnan natin ang ibang mga version, hindi naman little ship, ito ay little boats. So siguro mag-isip na naman ng mga pastor, ano naman kaya ang gagawin natin doon sa little boats.
Paano naman natin bibigyan ng mga puntos yun? So, hindi yun. Tinitingnan natin itong mga malilit na detalye para makita natin yung description at talagang itong kwento na ito ay totoo. Kaya ang layunin ng pagka-record ng mga bagay nito ay para ipakita ang kahustuhan ng kwento na talagang may nangyari, para patunayan ang pagiging totoo ng pangyayari ito. Ang eyewitness na si Mark na sumulat ng Ebanghelyo ay tiyak aayunan siya ng mga apostoles sa kanyang description na ganito nga ang nakita namin, ganito nga ang nangyari. So kaya hindi lang sa mga malalaking detalye makita natin ang ganitong mga detalye din, ng mga maliliit na mga portion na pag-aaral dito sa teksto natin. So anong klaseng takot? Kasi kailangan din maintindihan natin dahil ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa pagpapayapa ng ating Panginoon, na tayo na mga mananampalataya sa ngayon ay pumayapa tayo sa mga sitwasyon na kung ipinag-uutos na huwag tayong matakot. Kaya anong klaseng takot na meron itong mga disipulo? At ano kaya ang dahilan bakit ginising si Jesus habang sinasalanta sila ng malakas na bagyo? Well, ito ba ay isang paggising na kung saan ginising nila si Jesus para kontrolin ni Kristo ang sitwasyon? I think hindi yun ang lumalabas dito sa kwento. Wala sa kanila ang ganitong klase ng motibo, kundi talagang totoo na sila ay natatakot. Kaya ang motibo nila para gisingin nila ang Panginoong Kristo Jesus ay para sabihin sa Kanya na mapapahamak na sila. Okay? At ang Panginoong Kristo Jesus na natutulog ay pwede rin siyang mapahamak. Kaya ginising niya siya sa Kanyang pagkatulog. Talagang ang takot ng mga apostoles ay nangibabaw. Talagang makikita natin na hindi biro ang nangyaring takot ng mga apostoles. Ang tanong ngayon dito ay posible ba na ang Kristiyano ay matakot? Well, ang sagot diyan ay posible. Ngayon, tanong, pag natakot ba ang isang Kristiyano ay hindi na ba siya, o pag natakot ba ang isang Kristiyano ay masasabi ba natin na hindi na siya Kristiyano? Kung ikaw ay Kristiyano, posible pa rin na tayo ay magkaroon ng takot. Nagpapakita lamang ang talagang kalagayan ng ating paniniwala at pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi ni Kristo, bakit wala kayong pananampalataya? Okay? Yun ang sinabi dito. At hindi yung kalagayan ng kanilang kaligtasan ang pinag-uusapan dito. Okay? Well, ang tanong ay, kasalanan bang matakot? Tulad ng sinabi ko kaninang umaga, well, kasalanan yan kung mayroong malinaw na utos na huwag tayong matakot. Okay? Kaya napakaraming mga talata sa Biblia na sinasabi sa mga sitwasyon na tulad ngayon at tulad noon ng mga apostoles ay na dapat na hindi sila matakot. Okay? Kaya kahit pa dito sa mga talata natin, makita natin ang background ng mga ibang mga apostoles, no? Mga tulad ni Peter, tulad ni James, John, si Andrew, mga professional na mga mangingisda ito. Pero sila ay natakot din. Kaya hindi pinag-usapan dito kung ano yung profession natin, galing natin sa buhay. Darating ang time na may banta ng tinatawag nating takot sa buhay natin. Pero kung malinaw sa Biblia na tayo ay inuutusan na huwag tayong matakot, huwag nating hayaan na sumuway tayo doon sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Kaya
yung talata 40 makikita natin ay, "Why are ye so fearful?" Sabi ni Kristo. "How is it that ye have no faith?" Okay? Kaya dito, hindi lang hangin ang sinaway ng ating Panginoon para sabihin, "Peace be still," kundi ang mga apostoles na binabagyo ang kanilang pananampalataya ay sinaway din ng ating Panginoon upang sila ay pumayapa sa kanilang kalagayan. Alam niyo ba na hindi po ka-overactingan ang ginawa nila na paggising kay Kristo? Hindi sila nag-overacting dito. Talagang totoo na sila ay natakot. Talagang sila ay nakaramdam ng takot. Ewan ko sa inyo kung nangyari noong undoy. Nasaan man kayo. Pero talagang mga Kristiyano ay talagang nandun din. Humanly speaking, talagang natakot din. Di ba? Talagang may mga sitwasyon sa buhay natin na tayo ay natatakot. Pero alam nyo, kinakailangan masapawan ito ng tinatawag nating kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ngayon, tutungo tayo sa malalaking detalye ng ating pag-aaral. Tingnan natin ang isang tanong, ang tanong na bakit kailangan payapain ni Kristo ang kalooban ng mga apostoles sa gitna ng matinding bagyo? Ano kaya ang layunin niya? Bakit kinakailangan niyang ang mga apostoles? On the other side, bakit kailangan ng mga apostoles payapain nila ang kalooban nila sa gitna ng matinding bagyo? Okay? So titingnan po natin ang dahilan, unang dahilan, dahil sa sinabi ni Kristo. Okay? Ano bang puntos natin dito? Dahil sa sinabi ni Kristo. Alam niyo, pinag-aaralan ko itong teksto na ito. Napakalinaw. At talagang napakaganda itong sa pag-aaral natin ng paano natin payapain yung sarili natin o ng mga apostoles ay doon sa mga sinabi na ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, bago dumating ang isang bagyo, bago dumating ang mga krisis ng buhay ng isang tao, may mga nakalaan na ng mga sinabi na ni Kristo. Sinabi na ng Panginoon sa kanyang salita. Kaya nga, we have the Word of God na pinagkukuhanan natin ng comfort. So ano ba ito? Sa verse 35, ano ba yung sinabi ni Kristo? Let us pass over unto the other side. So wala pa yung bagyo, wala pa yung krisis na kanilang kinaharap. Pero sinabi na ng Panginoon, tatawid tayo sa ibayo. So ito'y comfort na sa kanila yon. So ibig sabihin na talagang tatawid sila sa ibayo. Ano man ang mangyari sa kalagitnaan ng dagat na ito, walang mangyayari sa kanila. Walang mangyayaring kamatayan. Hindi sila mapapahamak. Bakit? Kasi doon sa sinabi ni Kristo. Ano sinabi niya? Let us pass over to the other side. So yan, di ba? Dapat nagkaroon sila ng comfort doon. Ang Panginoon pala ay itatawid tayo. So, ito pa lang, itong bagyo na nararanasan natin, sinabi na ng Panginoon, itatawid tayo. So, dapat maniwala tayo sa sinabi niya. Pero kung sinabi ni Kristo na let us pass on the other side, pero nag-end yung kwento na sila ay nalunod doon sa kalagitnaan ng karagatan. Ano kaya ang mangyayari dito sa binabasa natin? Di ba? So, talagang makikita natin ang isang napakahalagang puntos dito na napakahalaga na sa mga apostoles ay pahalagahan nila ang mga sinasabi ng ating Panginoon. Naging careless sila doon sa sinabi ni Kristo sa kanila na tatawid sila. Kung i-apply natin sa buhay natin na tayong mga Kristiyano, alam nyo mga kapatid, napakarami ng mga sinabi ni Kristo, pangako ng ating Panginoon sa kanyang salita. Okay? Hindi na natin dapat pagdudahan yun.
Pag sinabi ni Kristo na tayo ay makakatawid sa ibayo, tatawid tayo. Walang mangyayaring kamatayan o hindi tayo malulunod. Kaya makita ninyo kung pag-aralan natin ang napakagandang kalagayan ng bawat Kristiyano mula sa kaligtasan, from salvation, sanctification, to glorification. Talagang ang Panginoon, siya ang nangangalaga sa atin. Walang mangyayaring kapahamakan dyan. Walang mangyayaring pagkawasak ng kanyang mga pangako. Okay? Kaya alalahanin natin yung mga bagay na ito. In fact, napakaraming mga verses. Isa sa mga iniisip kong mga verse ay yung Romans chapter 8, no? Yung love of Christ. Ano man ang mangyayari, peril, sword, death, no? Ano ang makapaghihiwalay sa ating pag-ibig sa Panginoon? Wala. Kaya maniwala tayo doon. Okay? Dapat ang ating kumpiyansa ay nandun sa kanyang mga salita. Okay? Kaya ang mga apostoles, nung sinabi ni Kristo na tatawid tayo sa ibayo, dapat yun ang iniisip nila nung time na may bagyo sa kanilang sinusuong. Pangalawa, bakit kailangan nila na ang kalooban nila ay mapayapa sa gitna ng malakas na bagyo? Okay? Una, hindi lang sa sinabi ni Kristo, kundi dahil marami na silang nakitang nakamamanghang mga bagay. Eto, isa pang napakalaking puntos ito. Malaking detalye dito sa usapang ito. Dahil nung sila ay sinasalanta ng bagyo, okay? Isipin nila, ang dami na nilang nakitang mga nakamamanghang ginawa ni Kristo na tulad ng paggaling ng mga karamdaman. Okay? In fact, dun sa Mark chapter 1, 21 hanggang 27, makikita natin yung pagpapalayas ng masamang espiritu sa isang tao. And then yung paggaling ng mother-in-law ni Pedro. Okay? At yung doon sa Mark 1, 29 hanggang 31. At yung pagaling ng ating Panginoong Kristo Jesus after the Sabbath, doon sa Mark chapter 1, 32 hanggang 34. Yung paglilinis niya ng isang taong may ketong, Mark 1, 40 hanggang 45. At yung pagpapatawad niya at pagpapagaling niya sa isang paralytic na tao, Mark chapter 2, verse 1 to 12. Okay? At yung may isang tao na tuyong-tuyo yung kanyang kamay, at yan ay pinagaling ng Panginoon sa chapter 3. So makikita natin, kasama na nila ang ating Panginoon. Okay? Nakita nila yung mga kamanghamanghang mga gawain at ginawa ng ating Panginoon. So dapat payapain nila ang kanilang kalooban sa panahon ng bagyo na yun, dahil ang kasama nila, eto yung nagpagaling, gumawa ng maraming mga miracles. Hindi ba kayang papayapain ng ating Panginoon yung bagyo na yun? Kung inisip lamang nila na meron tayong kasama, ito si Kristo na kayang gamutin anumang karamdaman, siya nang bahala dito sa bagyo. Dapat yun ang inisip nila, hindi yung sila ay natakot ng lubha. Pangatlong dahilan, bakit kailangan nila na payapain ang kanilang kalooban sa gitna ng matinding bagyo na ito, ay dahil nakita na nila ang habag ni Kristo. Isa pang napakahalagang puntos dito, hindi lang yung mga miracle na kanilang nakita, kundi yung habag ng ating Panginoon. Hindi ba ninyo alam na kung bakit pinagaling ng ating Panginoong Kristo Jesus ang mga may sakit? Dahil sa kanyang habag. Dahil sa kanyang compassion. Yung awa niya sa mga tao. Ito yung mga
may kaligtasan o walang kaligtasan, talagang may habag ang Panginoon. Wala siyang pinipili dito. Kaya dapat yun ang inisip nila. Tayo, o mga apostoles nung panahon niya, hindi ba mahahabag ang Panginoon sa atin na tayo ay malulunod, masasalanta ng malakas na bagyo na ito? Dapat yun ang inisip nila. Pero ang Diyos ay may habag sa atin. Dapat yun din ang kinonsidera nila. Kaya alam nyo, may habag ang ating Panginoon. Alam nyo, mayroon nga sinabi doon sa libro ng Lamentation, di ba? Na ang habag ng Panginoon, ang kanyang katapatan, they are new every morning. So hindi ba't sasapat yan para tayo ay mag-contemplate sa lahat ng mga nangyayari sa ating paligid? May habag ang Panginoon sa atin. Kakahabagan tayo. Kung paano tayo na nahabag dun sa mga walang pagkain. No? Isipin mo itong panahon natin, pag magtuloy-tuloy ito, ano nang mangyayari dun sa mga taong walang pera, talagang maghihirap sila. At least tayo, paano? Mayroon pa tayo. Di ba? Paano yung mga tao na bago dumating ang COVID-19, naghihirap na sila. Lalo pa kaya ngayon at sa dating na panahon. Nahabag tayo sa kanila. Pero tandaan ninyo, mayroong Diyos na nasa langit. May Diyos na kumukontrol ng lahat at pinapatawan tayo ng kanyang habag sa bawat araw. Yan dapat ang magiging kumpiyansa ng bawat isa sa atin din. Pang-apat, bakit kailangan nila na papayapain ang kanilang kalooban sa gitna ng matinding bagyo? Pang-apat ay dahil kasama nila si Kristo. Ito yung pinakamahalaga sa lahat ng puntos dito sa ating tinatalakay. Dahil kasama nila si Kristo. Alam niyo ba ang implication nun? Alam niyo ba ang dating nun sa mga apostoles? Kasama nila ang Panginoong Kristo Jesus. Yun ang dapat na i-consider nila, dapat tingnan nila. Kaya nga nung sinaway ng ating Panginoon yung malakas na bagyo, ano ang expression nila? Sa verse 41, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey Him? Meron mo yan? What manner of man? Anong klaseng tao ito? Nagugulat sila, ano? Pero kasama nila ang Panginoon, nakita na nila yung mirakulo ng ating Panginoon, yung habag ng Panginoon sa mga tao na naghihirap. Dito, sinasabi niya, what manner of man? Talagang makikita natin na itong mga apostoles ay hindi talaga nila nare-realize na sa panahon ng malakas na bagyo, kasama nila ang Panginoon. Alam niyo bang dating ng kasama nila ang Panginoon? Diba kasi ang consideration ng mga apostoles, para bang ang tingin nila kay Kristo na natutulog doon sa isang sulok, parang isang pasahero lang ng isang barko. Parang isang ordinaryo lang na kasama nila na naglalakbay. No? Yun ang parang nangyayari dito sa senaryo na ito, sa kwento na ito. Di ba? Kaya ginising nila, mapapahamak na tayo. Parang sinasabi nila na, mapapahamak na tayo, Master. Di ba? Hindi nila iniisip na ang kasama nila ay Diyos ng dagat, Diyos ng langit at lupa. Makikita natin ang maling impresyon nila sa ating Panginoon. Pero makikita nyo mga kapatid, itong mga nangyayari, kaya ang pag-emphasize ng mga salita dito, yung salitang great, megas. Okay? Hindi to basta inilagay, sinulat diyan na meron silang nakitang great storm. Okay? Para makita natin yung greatness ng mga pangyayari upang lulundo o itutulay ang idea na mayroong great Savior sila. May dakilang Diyos. Kaya ang direksyon ay ipakita ang greatness ng ating Panginoon.
yung greatness ng storm dito. Okay? Makikita natin sa verse 37, sabi doon, great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. So kailangang may matinding bagyo para magresulta sa matinding takot nila. Kasi makita nyo sa susunod, doon sa verse 38, nagkaroon sila ng matinding takot. Tingnan nyo sa verse 38, Master, carest thou not that we perish? Wala ba sa iyo na kami ay mapapahamak, tayo ay mapapahamak? Then yung sumunod sa verse 40, why are ye so fearful? Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya yung salitang so dito ay binanggit dyan para ma-emphasize yung klase ng takot ng mayroon sila. Dakila yung takot nila. Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Yan yung klase ng takot ng meron sila. In fact, 2 beses na sa konteksto na sila ay natakot. Tingnan nyo sa verse 40. Noong kasalukuyan bumabagyo, sila ay natakot. Okay? At pagkatapos ng bagyo, ng pagsaway ng ating Panginoon sa bagyo, sa verse 41, and they feared exceedingly. Bakit? Kasi nga, nagulat sila, what manner of man is Christ to them. Kaya nagulat sila. At sila ay nandun yung takot nila. Kaya kailangan may matinding bagyo para ma-emphasize din ang matinding paghupa. Di ba? Kasi kung mayroong great storm, pagka iyan ay humupa ng biglaan, masasabi mo na great calm. Kaya nga verse 39, makita niyo yung great calm. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. Kita nyo? No? Kaya yung emphasis diyan ay nakita rin natin yung great calm. Kaya kailangan ng may matinding bagyo na nagdulot ng matinding takot at nagresulta ng dakilang pagkahupa upang lalong mabisto ang kadakilaan ng ating Panginoon, yung greatness of Christ. Talagang makikita natin ang lahat ng ito. Kaya nga sa verse 41, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey Him. Sumunod sila. Sumunod ang hangin na malakas. Sumunod ang alon na malakas. At sumunod ang bagyo. Kaya doon sila namangha. Pero alam nyo, hindi naman na kinakailangan na mayroong malahiganting bagyo na sumalantas sa buhay natin para mapatunayan natin na ang Panginoon natin ay great. Tama ho ba? Okay? May mga malilit tayong mga krisis na dinadaanan, but still, ang Diyos natin ay great. Tama? Malaki, maliit, na mga krisis ng ating buhay, meron tayong Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Okay? Sabi nga ng awit, Behold our God, seated on His throne. Come, let us adore. Behold our King. Nothing can compare. May pagkakakumpara ba doon sa Diyos na sinasamba natin? Wala na. Ito yung pinakadakilang Diyos. He is the Lord of Lords and the King of Kings. Yan ang klase ng Panginoon na pinaglilingkuran natin. Kaya sa panahong ito na tayo ay kumakaharap ng mga krisis, panahon na tayo ay humaharap ng mga problema, tandaan natin, the Lord, ang Diyos natin, seated on His throne. Instead na mag-worry ka, instead na ikaw ay magulumihanan, come, let us adore Him, di ba? Sambahin ang ating Panginoon. Dahil yan ang Panginoon, yan ang klaseng Panginoon, yung greatness ng Panginoon
na ini-emphasize dito sa great storm, great calm, and yung kinaharap nila ng mga matitinding sitwasyon. Kaya kailangan lamang na unawain natin sino ba itong Panginoon na kasama nila. Hindi ito ordinaryong Panginoon na kasama nila na parang isang pasahero lamang na nandun sa barko. Okay? Kundi siya ay Panginoon, the second person of the Trinity. Siya ay Diyos. Siya ay soberanong Diyos, equal with the Father, equal with the Holy Spirit. Hindi siya ordinaryong tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, na lumikha ng langit at lupa. Napakaraming mga talata na yun para magpakita sa atin na talagang ang Panginoon na ating sinasamba ay napakadakila. Isa na dito, gagamit lang ako ng ilang verses at wala ito sa katiting ng mga talata na napakarami sa Biblia. Okay? Colossians 1:15 hanggang 17. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Sabi ng mga Jehovah's Witnesses, tingnan nyo, siya ay nilikha kasi firstborn of every creature. Tumitigil na sila dun sa talata na yon. Pero kita nyo sa verse 16, sino ba ito na sinasabi ng Panginoong Kristo Jesus? For by Him were all things created. Hindi mo yan? Lahat ng bagay ay nilikha niya. Okay? That are in heaven, that are in the earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him. Andiyan naman siya salitang by Him. Nilikha niya ang lahat ng bagay, and for Him. Verse 17, and He is before all things. Bago pala may mga bagay, mga linilikhang ito, ay naandun na siya. And by Him, all things consist. Kita mo yan? Kung na-realize ng mga apostoles yan, na kasama nila pala, ang lahat ng bagay ay na siya yung lumikha ng lahat ng bagay, hindi sila matatakot. Okay? Na nandun payapa sana ang kanilang kalooban sa mga panahong iyon. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 6:15, who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. Yan ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. O ngayon, hindi ba tayo ay nabigyan ng pangaral na instead na tayo mag-worry, instead na tayo ay malungkot, payapain natin yung ating kalooban sa mga talata na ito. Mayroon tayong Diyos na kumukontrol. So, sa aplikasyon, as we end this message, una, ang matulog na pagkatulog ni Kristo ng mahimbing sa gitna ng masuwit na panahon, ay huwag natin gamitin ito para i-apply natin na sa panahon natin ngayon na hindi mo na kailangan ng mga precautionary measures dahil Kristiyano ka naman, sa Panginoon ka naman na pupunta, pabaya ka pagka ganun. Huwag mong gamitin ito na sinasabi na, tingnan mo si Kristo natutulog, so hindi na siya kailangan pang humarap o kailangan na ng mga precautionary measures. Hindi ho ganon. Yan minsan ang ginagamit ng mga iba na mga talata. Pero tingnan ninyo, ay hindi lang yon. Ang puntos ng kwento na ito ay ipakita na may Diyos na dakila tayo na kumukontrol ng lahat ng mga bagay. Yan sana ang makita natin dito sa kwento na ito. Hindi yung panay bagyo, hindi yung panay lakas ng hangin. Yun ang nakikita natin dito. In fact, yun yung nakita ng mga apostoles. Pero sana makita natin dito yung may Diyos na may control ng lahat ng mga bagay. Ang puntos ng kwento na ito ay may na ang mga mananampalataya ay huwag matakot. Okay? At na tayo ay talagang kinakailangan na
i-comfort natin yung sarili natin sa kanyang mga salita. Ang puntos ng kwento na ito ay para sa atin ngayon, para hindi natin maulit ang nangyari sa mga apostoles, okay? Na sila ay natakot at hindi nila inintindi ang kasama nila ang Panginoon, at hindi na nila inintindi yung napakaraming nakita nila ng mga miracles bago dumating itong bagyo na ito. Then ang puntos ng kwento na ito, na huwag nating isipin na lahat ng mga bagay ay smooth sailing. Huwag nating isipin na lahat ng bagay ay okay, wala nang problema at wala nang krisis. Pwedeng maging maalon pagka minsan ang panahon sa buhay natin. Magkakaroon tayo ng mga bagyo sa buhay natin. Magkakaroon ng mga shaky moments ng ating buhay at pagligalig ng ating pananampalataya, to the point ang minsan ay nawawalan tayo ng pananampalataya, okay? Pagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo, napakaganda yung sinabi ni J.C. Riley, if we are Christians, we must not expect everything smooth in our journey to heaven. We must count it no strange thing if we have to endure sickness, losses, bereavements, and disappointments, just like other men. Free pardon and full forgiveness, grace along the way, and glory at the end. All this our Savior has promised to give, but He has never promised that we shall have no affliction. He loved us to promise that by affliction He teaches us many precious lessons which without it we should never learn. By affliction He shows us our emptiness and weakness, draws us to the throne of grace, purifies our affection, wins us from the world, makes us long for heaven. End quote. Kaya this time, ang pinakamahalaga dito, payapain natin yung ating kalooban. Sabihin natin sa ating sarili, peace be still. Pumayapa ka, kalooban ko. Dahil mayroong Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Kontrol ng lahat ng mga bagay. Aware siya sa lahat ng mga bagay na nangyari. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na banal, kami po ay nagpapasalamat sa isang pagkakataon, O Diyos, na ipinagkaloob po ninyo, na may pagpatuloy namin ang pangangaral ng inyong salita. Ipagpatuloy, O Diyos, ang encouragement for our edification mula sa inyong salita. Natunay nga na ang inyong salita ang siyang nakapagbibigay ng kagalakan, tibay ng aming paglago sa aming pananampalataya. Panginoon, tulungan mo kami sa mga panahong ito na kami ay kumakaharap ng maraming mga problema. Sa mga may negosyo, ng mga mananampalataya, tulungan mo sila, Panginoon Diyos, na isalig ang kanilang pananampalataya sa mga pangangailangan ng kanilang mga negosyo. Maging man sa mga nagtatrabaho, mga iba na walang trabaho ngayon, wala silang mga nagkakakitaan. Tulungan mo sila, Panginoon Diyos, i-comfort mo sila, bigyan mo sila ng patuloy na gabay. Nihiling din namin, O Diyos, ang mga nasa gobyerno na nagdidesisyon sa mga kaayusan ng aming bansa. Ingatan mo at gabayan ang aming presidente, ang mga namumuno sa Senado, sa Kongreso, magiman sa aming pong lokal na pamahalaan, ang aming mayor, vice mayor, at ang mga kagawad nito. Tulungan mo, Panginoong Diyos, sila, gabayan.
Pinagpipray din namin, Ama, ang mga doctors, nurses, medical staff, mga kasundaluhan, at ang lahat ng mga may kinalaman dito sa pagsugpo ng virus na ito. O Panginoon, tulungan mo ang bawat isa. Dalangin namin, O Diyos, ang mga kapatiran namin. Inyo pong bigyan sila ng gabay, patnubay, pangunguna, at kalakasan, Panginoon Diyos. Aming pong pananampalataya. Nagkakatiwala po namin, O Diyos, ang lahat ng mga ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Awitin natin ang isang awiting pamagat, When Trials Come. Dadating ang mga pagsubok, trials, pero ang Diyos ang may kinalaman ito at siya ang gagabay sa atin. Napakagandang awitin na naglalaman. Talagang ang katapatan ng Diyos ay mananatili kailanman. So sa ilang announcement lamang po, ako'y nagpapasalamat sa mga nakiisa sa oras natin sa live streaming. Salamat dahil nandiyan kayo, bagamat hindi ko kayo nakikita. At mamaya na lang i-review ko yung ating mga panambahan, and papasalamat ako sa inyo. At kung kayo may mga katanungan dyan sa mga pinangaral natin, pwede kayong magtanong at pilitin nating bigyan ng sagot iyan. I hope na naging blessing ang mga pangangaral ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Okay? Hindi natin alam kung hanggang kailan itong pandemya na ito, itong suspension ng mass gathering. Ganun pa man ay patuloy pa rin tayong sumunod sa alituntunin ng ating gobyerno. Dahil pangit naman na tayo ay pasaway. Okay?
dahil hindi naman talaga tayo pinipigilan na mangaral. Meron pa naman tayong kalayaan. Okay? Meron ng kaso for the first time dito sa ating bayan ng San Mateo, ang lugar ng Silangan. Meron ng isang confirmed case ng COVID. Okay? For the first time ngayong araw na ito, doon sa lugar ng Silangan. Sabi ko nga kasi pagkatapos ito susunduin ko pa sila Pastor George saka si Jerry. Binibiro ko nga na nandyan sa inyong lugar. Okay? Pero talaga naman nandun sa lugar ng Silangan ang isang confirmed case. Okay? So, patuloy natin siyang ipag-pray. Hindi naman sinabi kung sino siya dahil siyempre yan ay hindi nila ilalantad yung pangalan. But then, let's just obey, stay at home, keep safe. Huwag nating hayaan na gagala-gala pa tayo. Alam, napakahirap yun. Huwag mong sabihin na ikaw ay Kristiyano, na hindi ka tatablan. Nako po, pagka ikay nahawaan yan, hawa mo ang buong pamilya. Okay? Napakahirap yung mahawaan. At ingatan natin yung mga seniors, mga matatanda, yung mga hihinang ang mga immune system. Pag-pray natin sila. Okay? Na tayo ay mag-ingat sa mga panahong ito. Okay? Mga announcement, ganun pa rin ang gagawin natin sa prayer meeting natin on Saturday. Okay? At mag-iman doon sa next Sunday, dahil hindi pa natin alam ang mangyayari kung magtutuloy-tuloy pa rin ang suspension. Pero most probably, magtutuloy-tuloy pa rin yung suspension ng gatherings natin. So, patuloy na panalangin natin at ipanalangin at suportahan yung mga gawain natin sa ating church. Okay? So, announcement na, hingin ko lang yung mga workers na umaari ay bukas ng umaga pupunta ako ng church. Yung pong mga suporta natin sa mga workers natin ay doon ko na lang ibibigay para sa kanila, para hindi naman sila pumayat. Okay? Baka sila ay so yung time ay i-text ko na lang kayo, okay? Pero iniisip ko mga alas 9. Okay? Hindi ko alam kung paano, no? Kasi kung kayo ay sabihin nyo lang kung hindi kayo papayagan, siguro kung mag-grocery ka, isabay mo na lang, pupunta ka na lang doon sa church para at least kunin mo yung pera. So that may dahilan ka naman din na mag-grocery ka. Okay? So, para kunin mo yung pera. Okay? So, yan po ang mga natin, mga announcement din natin at karagdagan doon sa mga may kaarawan sa linggong ito. Happy birthday sa inyong lahat at isang mapagpalang gabi sa inyong lahat at ang biyaya ng Diyos ay sumaatin. Remember the words, peace be still. Okay? God bless po sa inyong lahat.